Magandang araw, buddies. This is Chris Sniper, ang iyong kaibigan na explorer. At siyempre, nandito tayo ngayon sa isang actual remapping session. Sama natin ang Team Gijon. Bansay Team Gijon! Bansay! Ito yung mga tropa natin na mga mababait. No? So, sila ang team na nag-review sa atin para masolve ang area. Ang kanilang private area. No? Kasi dapat buddies pag magpa-remap ay nakapribado ang area, no? Para walang problema sa mga kapitbahay, walang problema sa mga tinatawag natin na law of trespassing. Kasi pag i-enter ka ng lugar na hindi sa iyo, ang tao sa iyo ay trespasser ka na. Bawal yan. So dapat area talaga na private, no? Na pagmamayari ng team. Itong nangyari ngayon sa Team Gijon na ang kanilang napakalaking area ay sinusurvey at riniremap natin. Bakit? Kasi may Japanese encampment dito nangyari. Diyan lang, no? Para po, diyan sa Sinangan. Diyan ang kampo ng Hapon. At ang lola ng team leader natin, isa pa sa mga POW ng mga Hapon. Alam nyo yun, prisoner of war. Kasi ang mga Pilipino dati ay dinadakip ng mga Hapon. Dinadakip? Tama ba yun? Dinadakop. Huli. Huli. Ha? Huli. Hinuhuli. Oh. Sisi na kayo. Basta hinuhuli ng mga Hapon para gawing laborers, ang mga lalaki, ang mga babae naman, ginawang sex slave. Kawawa, di ba? Ganyan sila ka-brutal dati. Ganyan ka-demonyo ang mga ginagawa nila sa mga Pilipino. No? Pero, actually, past na yun. Iba na ngayon. Mga mababait na mga Hapon. Bansay sa mga Hapon! Bansay! Okay. So, ngayon, buddies, itong test digging natin yan. Pinupunteriya talaga natin diretso. So, palagi tayo naka 5 feet by 5 feet, no? Preparation sa timbering or adjustment sa digging, no? Kaya nag-trenching tayo para makita ang setup. Kasi kung may tatamaan tayo na medyo dihado, pwede tayo ka-atras, no? Or maka-move para ma-adjust. Okay. So ngayon nangyari, bakit hinuhukay natin to? Dahil sa elemental markers. Okay. Tingnan muna natin yan. Ito di black pan to. Ito tinatawag natin na Twin Rocks or double big boulder marker. Dalawa to. Isa, dalawa magkatabi. Double BBM. Okay. Ginagamit ito, ang pagitan niya for linearity. May hiwa yan. Ayan, yan. May daanan yan. Patungo sa target. So ito yung tinatawag natin na linearity for centering to the target. Ang base naman natin na elemental dito. Dito sa isang boulder. Ito, may pader to. Yan. Sa baba ng pader, may triangle. Ayan siya ba dito? Isa, dalawa, kasi isang daliri, tatlo. So, tingnan mo, naka-triangle yan. Okay? So, pakisukat, pader. 9, kabila. 9, ito siya. 7. So, 8, sorry. Okay. So, 9, 8. Okay. Ngayon, actually, ang triangle is triangulation of load. Kaya nga dito may load. May load din doon sa kabila. Saka may load sa taas. Kaya tingnan natin saan ang tatama ng tama. Ito siya, kung titingnan natin ang linearity nito, 50 degrees. Yan. 50 degrees siya, no? Yan. 50. Ito naman siya is 320 degrees. Ito, ang alignment niya. Ito siya ang sasapol sa 3 grams. Ito tinatawag natin na 360 degrees. Yan. Itong alignment na to. So, ibig sabihin, ito ang susundan natin na tinatawag natin na north-south alignment or 159 pattern. Dahil 9 siya, galing dito, sukat tayo ng 9 patungo sa big side. Ito na, sundan natin. Anong tatamaan? Sa 9. Sampig lang sa bato siguro, brother. Okay. Saan ang 9? Okay.
iigo sa bato. Okay. Yun ang sarado ng Good. Ngayon, ang tatamaan ng Nuibi bodies, may bato dito na naka-fix, na naka-wall type. Yan, ang hinukay natin naka-wall yan. Ibig sabihin, boundary. Boundary sa hukay, sa shot. Huwag mo nang hukayin dyan, boundary na nga. Diyan lang tayo, hanggang dyan lang tayo. Okay. Pag dito naman tayo tatayo, yan. Nasa east side na to, sa west side naman doon. Okay. Itirahin muna natin. From south to north, may lock point siya dito na susukat ng size hanggang dyan. Diba? Center point pa rin ng item. Ibig sabihin nito, 9 plus 6 equals, children, 15. Yung tinatawag natin na 15 dimension linearity. So, dyan pa lang, sa 159 na 59 pattern, nakalak na ang isang boulder, nakalak din isang bato doon. Pag mawala yan ay may counter lock pa doon na isa, may 15 na tayo na linearity na sukat. Tapos sa tama sa Nuibi, dahil code 9 yan ang south, patungo doon sa item, dito naman sa lock point niya, size. So 15. Nasa gitna tayo ng Nuibi at size. Tapos may confirmation dito sa S side na kung mawawala man ito, ay mayroon pa dito ang bench marker. Tinatawag kong bench kasi maupuan. Hindi being na maupuan siya. So pag dito ako kukumpas, ayan. East, west. No? Okay. Sa east, doon natin makikita napakalaking bato. Yan. Okay. Next mo kumaya. Sa west side, may metal element. Lock pa rin. Ito siya. Ayun kang dugo, no? Ito. Metal. Heart. Parang heart lang siya, buddies. Ito. Malaki to, malaki. Lupag. Okay. So yan. Ngayon, kung titingnan yung perimeter nito, buddies, pinakura lang na ito ni Black Phantom, no? May pader na ito. May pader, may kural. May bakod. Oh, ito yung tinatawag na pinascom Ranger moves. Mga ano lang to, mga kahoy lang dito, mga ipil-ipil. Ano? Pinatalian lang ng ano tawag dito? Straw. Yan. Safety na. Kasi minsan may mga tao na naliligo sa sapa para hindi makapasok. So for safety purposes. Ngayon ang nangyari buddy, sinukay na natin. Yan. Sumapol dyan. Yung isa na yan, flat yan. Yan. Na anuhan lang ng lupa. Flat yan na bato na makinis sa 3 feet. So dito naman, may pader siya patagilid. So, adjust tayo na poste doon. Dito may lock. Ito galing to sa gitna. Itong malaking paa. Diyan may daanan yan. Pag magulan, makapasok pang tubig dyan. Kapag sila yun. Diyan ang item natin na spot. Dito sa gilid na yan. Ngayon, napakaganda buddies dahil ang mga marker dito ay sobrang dami, no? Saka napakaganda. So, kung titingnan naman natin ang situation, madali lang sila magkuha ng mga marker during their backfilling kasi ang lapit ng creek, yan o. 30 feet. Sapa. Creek na. Oh, sapa, sorry. Sapa na. Yan o, buhay na sapa. Then, doon naman sa norte, no? North yan dyan. Dyan ang gorilla, malaking gorilla. Facing here. Pero pag doon ka tatayo sa harap niya, doon ang isang tinatawag natin na ulo ng agila. May vlog, may specific vlog tayo dyan. Yung pag dito tayo, malaking mukha ng gorilla. Okay. Ngayon buddies, diretso na, hukay na tayo, di ba? So nakita nyo na, fire element, lock sa norte, no? Wood element, lock naman sa metal. Diyan ang tinatawag natin na cross intersection sa gitna. So, kaya naglabasan ang lahat ng marker na to. Ang barrier dito, boulder, dahil ang daming bato. So, alam natin, pag mabato ang area, sure ball na. Maraming malaking bato na tinatambak nila na binabaon para maging barrier. Harang. Ang ma-discourage ka, huwag ka na lang maghukay. No? Pero, pag gusto mo talaga, may paraan. Sinblock lang katapat yan. Tingnan natin sa
Team Gideon, may chain block na. Huwag kayong titira ng chain block na maliit. Yung ano na, dito na 5 tons, no? 5 tons. Top. Abad. Above. Yun. Okay, so ngayon, napakadami ng tawag natin na infantry marker. Pero ito yung ano ba? Kanang pinahan kay ko. Ito tinatawag natin na butas. Butas ng duwende ni Snow White. Oh, may taas siya na 7. Okay, ang lapag niya. Oh. Diyan to body sa gitna na po. Tingnan nyo, talagang ginagawa talaga siya. So man-made ang pagkagawa. Natural lang ba to? Pero man-made, may hiwa pa. Saka makatayo siya. Yan. So, butas na butas talaga. Butas ng duwende. Matulis eh. Oh, butas ko kasi, hindi matulis eh. Yan. Yan ang butas. Okay. Ang pinapatungan naman niya, helmet type ito bodies. Ito ha, malaki to. Pwede ito matuwad, brother. Flat na ito sa lalim eh. Ayan. Putol. Hindi siya buong bilog. Okay, opening ang meaning niyan. Okay, sabi muna natin ito. Tapos, diretso na tayo sa tamago. Yan o, malaking tamago. Inventory marker. Ang inventory marker na indicate ng items. Ito siya. Yan. Kita nyo yan? Gold bar items indication yan. Yan. Rectangle. Yan. Okay, yan o. Mas klaro yan. Okay, yan ang inventory marker. Alam natin ang laman through this marker. Maliit na gold bars, buddies. Yan o, ang ganda. Okay. So, patuloy tayo. Hindi namin nilinis na lahat. Pero may nalinisan kami. So, ito. Ito ang tinatawag natin na Code Maro. Okay. Pero, the same time ang Code Maro, pag hindi perfect circle, consider siya as tamago pa rin. Ano yung itlog ng ostrich? Bilog yan eh. No? Ostrich egg. Yan. Ito siya. Tamago or Code Maro. Okay. Pero may mga ano talaga tayo. May mga tinatawag na tamago talaga. Yan. Isa. Dalawa. Sabi mo na sila. No? At maliit na itlog. Yan ang mga tamago natin. Half moon. Box type marker. Maliit lang. Ayan. Box type. Almost diamond. Tapos, yung tinatawag natin na red tisa. Alabas talaga to. Marami. Pula talaga yan, baris. Pula or medyo maroon, brown. Basta pang centering yan. Tapos, heart. Heart na maliit. Okay. Ito. Kokoro. Kokoro marker. Code Kochi or opening. Kojiki stroke. Yan. Letter D or metal element. Yan. Manipis lang ba dito? So, mapapansin nyo, may mga basag. Natawag natin ito, broken slab marker na code 5, letter V, cut. Yan. Manipis yan, oh. Talagang basag. Saka ito, mahibulong ka, oh. Hamis, no? O basag sa ilalim. Ibig sabihin, man-made na ang pagkalagay. Binasag-basag talaga. Ito pa, oh. Dito na tamaan ng bara. Yan. O, makinis, oh. Oh. Basag. So, man-made. Yan. Mga triangle, yan. Dami pa. Yun. Heart na Superman. Ito pa ang tinatawag natin na underwater deposit kasi ito ang tinatawag. Bato. Malalagyan ito ng tubig. May hole. Siyempre, lapit sa sapa eh. Kailangan ng submersible pump pag matubig na. Ganda nito. Enclosure to. Yun ang gold bar. Gold bar size. Okay, inventory marker. Good. Magikan. Ganda. Talagang makita mo bodies yun. Talagang binasag. Basag-basag.
Okay? So yun ang indication na nasa sentro tayo ng shaft. Ibig sabihin, hindi tayo nalihis. Kasi dyan talaga ang target. Saka, hindi lang yan mga maliit. Pati mga malaking marker ay may formation. Yung hindi pa namin nakyat, yan, baka yan. Foot marker yan. Saka itong helmet marker. Ito siya. Ito pa, may footprint marker ito eh. Yan, malaki dito. Diyan lahat nakakuha. So, yun buddies. Hopefully naiintindihan nyo na sa paghukay, sa after remapping, susunod talaga ang pag-test dig para ma-confirm na backfilled ang shaft. Then may tinatawag tayong Code 5 Hidden Trail Marker confirmation na nilalagay nila yan dyan para nag-indicate na may item target sa ilalim. Kasi pag wala, huwag na tayong maghukay, di ba? Common sense, no? Bakit magpagod pa tayo dyan? Wala na man tayong mapapala. Pero pag na-trace na natin through remapping, test digging, gagamit tayo ng mga gadget o kahit anong detector, problema yan, pang checking. So yun na, confirmation. Pag makita natin yun ang blackish mga boulder, huwag kayo ma-discourage. May paraan yan. Madali lang yan. Chain block, then lahat. Magagawa. Ma-pull out talaga yan. Pag walang chain block, iba-blasting natin yan. Tingnan natin kung hindi ma-pulbos na. C4? Okay. So yun buddies, thank you for watching. And balik tayo sa team natin, no? Pansinin nyo ha, importante ito na may mga may mga fins tayo sa area natin. Okay. So yun ang sapa dyan, buddies. Marami pa kami tinitingnan, no? Yan. Okay. So ito ang tropa natin. Asan na yung butas? Kanang butas buddies, napakaganda niyan. Maganda yung koleksyon, no? Para pan-display sa bahay. Okay? So, kung titingnan natin, dati-rate may Japanese na bumibili siya ng mga magandang marker. No? Mga heart shape, mga figurine, no? Kahit ganito. Binibili yan natin ng Japanese buyer, no? Gusto niyang sumali. Salihin na lang natin bali sa yung body natin. Andyan talaga sila sa site eh. So kaya Kayo ng lahat ng mga animals na makita natin sa site, huwag patayin. Tulad ditong paru-paro, no? Pagdadapo sa'yo, huwag mong pabayaan mo lang. Okay? So ganito ba sa yung ulitin ko, minsan nga binibili ito eh, parang lugod lang pero binibili ng mga Japanese basta marker. Pero ang target pala doon para matrace ang site mo saan. Kaya wag na yon, wag na kayong magbaligya sa mga Japanese. Okay, so yun buddies na, itong tropa natin ngayon, kasama ni Black Phantom ang Team Gideon na hinahawakan na talaga ang butas na may sukat na shit eh. Diyan tayo buddies, yung sukat-sukat na yan. Importante yan. Akala nyo walang importansya? Sa 7 feet galing dyan sa butas, may importanteng coordinate markers na makita. No? Hindi natin sasabihin na items. Pero pag items, arigato gozaimasu. Thank you Lord. No? So, pero pag pag coordinate marker pa, trail lang siya, na tingnan mo naman sa ilalim ang tinatawag natin na numeric code na magsasabi gaano kalalim mga items. Importante yan. Kaya pagbutas, alam natin yan. Hindi yan travel palayo ha. Travel downward yan. Kasi may kasamang mga tamago. So, tamago na eh. Nest na eh. Initlugan na. Lalayo ka pa. Andyan na eh. Andyan na ang treasure. Okay? So, thank you so much. Sana naintindihan nyo. At yun na, no? Yung kaibigan natin, isali natin. Gusto niya eh. Gusto niya sumali talaga. So, bansay to our friend. Okay, once again, this is Chris Sniper. At maraming salamat sa lahat ng mga viewers, no? At maraming salamat sa accommodation ng ating team dito sa Camiguin Island. Napakaganda ng lugar, no? Then sa lahat ng mga katropa natin, shout out sa inyong lahat, mga pari, mga tol, mga buddies. Okay, once again, this is Chris Sniper saying eat, sleep, and explore. Then Bansay Team Gideon! Bansay! Bansay! Bansay!